Shalom everyone. Welcome again sa ating School of Leaders, Lesson 1. Before we start, we're gonna pray. Father God, we thank you for this day you're giving us in the Sabbath. We continue to learn your Word of God. We pray for everyone who gathered here, the students and the teacher of God. You're the one who teach us today, Panginoon. Panginoon, lahat ng iyong mga anak na mag-aaral, we pray na bigyan mo kami ng alertness of mind, wisdom, at lahat ng aming maisusulat, Panginoon, with the guidance of the Holy Spirit. At gamitin mo lamang natungtungan ng iyong mga paa, Sister Jill, Panginoon, to teach the lesson of School of Leaders. Let the Holy Spirit lead her and guide her, Panginoon. At sa lahat ng manood ng live, we pray na patuloy din silang bibigyan mo, Panginoon, ng clarity and then yung eagerness at yung joy, Panginoon, mag-remain, Panginoon, habang sila nag-aaral. We pray everyone who study, Panginoon, ng School of Leaders will receive the anointing to be a disciple of Jesus Christ. We thank you. We give you back all the glory today. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, maraming salamat sa kay Sis Jed, kay Nanay, kay Pastor na nandito, and sa mga manonood sa live. Amen. Kayo ay matutong magkakasama si Lord. Amen. Before we start, it's better to give praise and worship to the Lord muna. I'm inviting you to let's worship Him. Let's worship Him, for He is the one who's enabling us para isa-katuparan ng gawain na to. Si Lord ang nag-ordain ng oras na ito. Kaya maraming salamat, Lord. Let's worship Him. Let's worship God. Leaders tayo sa live. God of creation, there is a song before the beginning of time. No one ever spoke to the dark, flesh of the wonder of life. As you speak, 100 million galaxies are burned. And the vapor of your breath is landless. The Stars stars who makes you worship, so will I. can See see your heart in everything you made. Every burning star will sing the power of grace. Creation sings your praises, so so will will I. I. So Will I. God of your promise, don't speak in vain, the syllable empty word void. Once you have spoken, nature and science follow the sound of your voice. As you speak,
breath, evolving in the pearl with what you said. It all reveals your nature so alive. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I. Us were made to worship, so will I. Mountains bow in reverence, so will I. The oceans roar your greatness, so will I. For everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sound of all your praises fill the sky, then we'll sing again 100 billion times. Salvation, chase down my heart, throw up my failure and pride. Hail you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. As you sleep, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you leave the grave behind you, so will I can see your heart in everything you've done. Thank you, Jesus. Every part designed, work the art of love. If we gladly to surrender, so will I. I can see your heart in billion different ways. Every precious one, a child you died to save. You gave your life to love them, so will I. You would again 100 billion times. What a measure could amount to your desire. You're the one who never leaves the one behind. Like I
going to give us everything that all we need to know. Lord, gamitin mo nga po ang iyong lingkod sa pag-share ng knowledge, O God, na nanggagaling lang sa iyo, Lord, our omniscient God, na hindi nauubusan ng wisdom, Lord. Sa sobrang laki ng wisdom mo, Lord, sobrang dami, Lord, ng iyong wisdom, Lord. We thank you dahil ikaw ang mag-enlighten sa amin sa bawat oras, Lord, na as you have said in your word in James 1:5, if any one of you lacks wisdom, let him ask God. So we ask you, God, for wisdom, for the anointing, O God, Lord, na ikaw lang po ang gagalaw sa araw na ito at Jed. Wala. wala kami sa iyo, Lord, na ikaw po ang nag-iisang source ng wisdom. Open our eyes that I may behold wondrous things of the law. Sabi mo sa Psalm 119, verse 18. And your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Aming salamat, Lord. We honor you, God, at this moment, Lord, sa iyo lahat ang kapurihan at kalwalatian, lahat ng kailangan namin, Lord, ay sa iyo lang magagaling, Lord. Be with us, Lord. Ikaw na nga po ang gumalaw sa buhay ko, Lord. Ano bang gawin, nanay? Aming salamat, Nay. Lord. Ano po? Thank you, Jesus. Okay na. Okay. We still live. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor you, Lord. We glorify you, Lord, in Jesus' name. Everything that we are going to do today, we lift it up to you, God. All the wisdom that we need will come from you, Lord. As you said, if any one of you lacks wisdom, let him ask God. Amen. And you said that in the word, Lord, open my eyes that I may behold and wondrous things out of thy law. And your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. O na nga po ang mag-guide sa bawat isa sa amin, Lord. Enlighten and Amen. open mo po ang aming isip at aming puso, Lord, para makinig sa iyong word, Lord. Maraming salamat, Lord. We honor you, we glorify you. Lahat ng ito ay papuri para sa iyo, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan na nga po natuloy ng ating school of leaders. Praise God! It's a privilege na maging teacher sa inyo na nakagraduate na rin ako ng SOL before. Na marami na talaga akong natutunan at syempre, I'm so eager para ma-share ko sa inyo. Lalo na kay Sis Jed, ating student. Lord, maraming salamat dahil when 2 or 3 gathered in your name, there will be you in our midst. Maraming salamat. So, SOL 1, School of Leaders 1, lesson number 1 is Bible Institute. Ang ating key text ay 2 Timothy 3:16 to 17. Yan ang ating key text. Key text is 2 Timothy 3:16 to 17. Nanay, can you read it, Nanay? Holy Spirit, please your word. Tayo ba? Okay lang. Relax. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Amen. Amen. So, pabalikan natin yung key text na yan. So, overview, we're going to learn the importance of studying the Bible in depth, learning more about what is Bible, what is the importance of the Bible, the aspect that distinguish the Bible from other books, and learn the complete structures of Bible and some of its characteristics. So, why do we need to study the Bible in depth? So, ito yung ating unang tanong. Why do we need to study the Bible in depth? Sa tingin mo, Nanay, why do we need to study the Bible in depth? Bakit kailangan nating mag-dig deep kung ano ang Bible at saan ito nanggaling? So, bakit kailangan natin mag-study deeper about Bible? We need to study Bible because
wisdom. How about you, Sis Jen? Para hindi tayo maligaw. Amen. And, Amen. para hindi tayo madaling ma-distract or ma-deceive. Amen. At least itong sa Bible, masasabi natin na galing mismo sa Panginoon. Amen. So, yes, here are some, talagang napakahalaga talaga na pag-aralan natin yung word ni Lord dahil Amen. ito yung sabi nga sa key text is we use it, all scripture are breathed out by God. So, lahat ng nasa Bible, lahat ay si Lord ang nag-inspire para maisulat. Hindi may isulat ang kahit ano sa Bible kung hindi will ni Lord, kung hindi niya inutos, kung hindi niya binigyan ng inspirasyon yung mga author na nagsulat ng Bible. At napakahalaga din dahil ito nga yung ginagamit natin na napaka-profitable siya for teaching, for improving, for correction, training for righteousness, name it, nandun na sa Bible na yan. So, here are some importance why we need to study the Bible in depth. Number one is the spiritual growth. No, it deepens the relationship with God, engaging with Scripture foster closer connection with God and help us understand His character. Kaya kapag yung spiritual growth talaga natin, talagang masasabi natin na nakasalalay talaga sa Bible dahil si Lord, ito yung magiging batayan natin kung paano natin makikilala si Lord. Hindi deeper. Tulad ng pinag-aaral natin na attributes of God. Lahat yan nasa Bible. Lahat yan nasa Bible. Doon natin siya makikilala. We have Psalm 191, verse 105. So, pinasa na natin yan kanina. Nasa prayer natin yan na Holy Spirit, bless your holy word. Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. And 2 Peter 3:18 says, but grow in grace and knowledge of the Lord our Savior, Jesus Christ. Sobrang halaga nung Bible sa ating spiritual growth dahil yan lahat ang magre-reveal ng characteristic ni Lord. Kung paano tayo magkakaroon ng deeper relationship with Him, deeper knowing of ng kanyang mga gusto, mga ayaw niya, lahat na kasama yan sa attributes of God. So, yun yung number one. Number two is guidance and wisdom. So, it will inform decision making. The Bible provides principles and wisdom for navigating life's challenges. Napakahalaga. Madaming insight sa Bible na talagang puro wisdom at puro guidance ang ibibigay sa atin. Na pag doon talaga tayo nag-base, ay hindi talaga tayo maliligaw sa buhay natin. Dahil yan nga yung mga salita na minsan kung sa mundo tayo makikinig talagang maano tayo eh. Maliligaw tayo. Pero pag nakinig ka sa word ni Lord, pinag-aralan mo yung word ni Lord, hindi ka maliligaw. This an assurance, blessed assurance na kay Lord tayo naka-depende. Favorite natin yan, Proverbs 3:5-6. Pakibasa nga sis Jen. Favorite ng lahat yan. Na kapag iyong sinabuhay, talaga ito'y blessed na blessed. Proverbs 3:5-6. Mabilis ba? Mabilis din ang mabilis, no? Trust in the Lord with All your heart. and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. So, talagang pag si Lord ang hiningan mo ng guidance at wisdom, hindi ka mag-fail. Hindi ka mag-fail. Trust the Lord with all your heart and we don't lean on our own understanding dahil si Lord talaga ang bibigay sa atin ng wisdom at guidance. And yung James 1:5 is, if anyone who lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Kaya pag kailangan natin ng guidance at wisdom, kanina pa ba tayo hingi? Kanina tayo hingi? Ng guidance at wisdom kay Lord lang. Dahil pag humingi ka, ay bibigyan
foundation for belief. A deeper understanding of Scripture reinforces our faith and equips us to defend it. And isa yan sa mahalaga yung pag nagdigdig tayo, it will strengthen our faith talaga. Number one, talagang isa yan sa it will strengthen our faith kay Lord. Kasi pag alam natin yung word ni Lord, namin hindi na tayo madideceive eh. Ang faith natin na kay Lord na lang. Wala na dun sa mga nadidinig natin sa tabi-tabi. 1 Peter 3:15 says, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason or for hope that is in you." Ang sarap sa pakiramdam nung pag tinanong ka ng isang tao, bakit ka ba naniniwala kay Lord? Ba't ba yung faith mo ay unshakable? Siyempre, ang sarap isabihin sa kanila yung mga reasons na si Lord lang din ang nagtuturo sa atin na ang reason namin is because God. Because of Jesus. Because of what Jesus has done for us. Because He loved us when we are still sinners. Alam mo yun? And in Romans, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So, the more we dig deep, the more our faith is going to grow. Sabi sa Romans, faith comes from hearing and reading as well. Hearing the word of God through reading. Dahil ito nga yung kapag di ba, pag nakikipag-communicate tayo kay Lord, we read the Bible because yan yung way niya para makipag-usap siya sa atin. And in such way talagang mas strengthen yung faith natin. Number 4 is community building. Ito yung studying together encourage spiritual growth and accountability within community of believers. Na si Sis Jed ay na-open ang kanyang eyes about fellowship. Amen. Talagang ang sarap na ipag-fellowship, di ba? Hindi kasi pwedeng no man is an island talaga. Pagdating sa kay Lord, kailangan mo talaga ng someone na makakasama mo para pag-usapan si Lord. Hindi na yung mga chismis sa mundo, pero yung si Lord, pag si Lord ang iyong topic, talagang hindi mo na mamamalaya na ang dami mo na palang natutunan. Na hindi mo matututunan kapag mag-isa ka lang. Yes, pwede ka magsaliksik mag-isa, pero iba pa rin ang may kasama ka na nagsasaliksik. Diba, iron sharpens iron. And di ba yung coal nga, di ba? Hindi yan mag-aalag kapag nag-iisa lang siya. Pag nag-iisa lang talaga mamamatay. Manlalamig. So pag marami tayong kasama at kapatiran na talagang nag-aalab din sa faith kay Lord, at on fire, talagang hindi ka manlalamig sa faith kay Lord. And the practical application, transform daily life, engaging with Bible help us apply its teaching, shaping our actions and moral compass. So, yung palang reference sa number 4, Hebrew 10:24-25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another. And Matthew 18:24, where 2 or 3 gathered in my name, there am I among them. So, ganun kahalaga yung community building, yung fellowshipping with other believers. And last is practical application. Sabi sa James 1:22, but be the doers of word and not hearers only, deceiving yourself. So, napakalaga niyang James 1:22 na yan. Dahil pag we can have the knowledge, but diba sabi nga, basa tayo ng Bible, pero taliwas naman sa ating ginagawa sa pang-araw-araw. Yes. Kaya, lahat naman tayo is a work in progress. Pero praise be to God sa kanyang word. Walk the Siya yung nag-encourage sa atin na mas gawin yung righteous para sa mata niya ba? Yung kung ano yung kanyang, sa tingin mo na malulugod ang Panginoon. Hindi lang yung basa ka lang ng basa. Alam mo yun. Kaya anyone can teach it. But
not anyone kayang isabuhay kung ano yung tinuturo. Mm. So, we continue to ask God na tayo din ay kanyang turuan pa rin na kung ano yung sinabi niya sa word na is maisabuhay natin word per word. Na walk the talk Ito. ba? And in Colossians, let the word of Christ dwell in you richly, Richly. teaching, admonishing one another in all wisdom. This is Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly. So pag nasa atin na kasi yung word ni Lord, na bubukal na sa atin, yun kasi yung ating number one na parang gusto natin na makita nila si Lord sa atin. Makita nila yung pagbuhay ni Christ sa atin. Christ likeness ba? We cannot, hindi tayo pwedeng maging katulad niya ng 100%, pero yung mga turo niya, kapag nasa puso na natin at sa isip at sa kaluluwa natin yung word ni Lord, hindi na natin namamalayan na napapansin na ng ibang tao yung changes sa atin. Ano yun? So, yun yung sa practical application. So, that are some of the reasons why we need to study the Bible in depth: spiritual growth, guidance and wisdom, strengthening faith, community building, and practical application. So, balik tayo sa ating key text. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Amen. So, ito yung mahalagang notes na number one is all scriptures were written by human authors who were inspired by God. So, yung buong Bible, sino ang author ng buong Bible? Si Lord. Si Lord ang number one. Oh. Yes, pero may ginamit siya mga vessels. Pero hindi nila nasulat dahil sa kanilang sariling wisdom, sa sarili nilang kakayanan. Nasulat nila yan dahil si Lord in-inspire sila. In-inspire yung word per word. So lahat ng mababasa mo natin sa Bible is all coming from the Lord. So it is the word of God. Nalagyan niyo open 2 Peter 1:20 to 21. 2 Peter. Kasi alam na natin yung 2 Timothy 3 to 16, 17. 2 Peter 1:20 to 21. One, 2021. Yes. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Yes, this highlight that the authors scripture were not writing from their own initiative, but were moved by the Holy Spirit. So it's in another translation, knowing this first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, that men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, yan yung 1 Peter. And then yung Hebrew 1 to 2. Long ago, Holy Spirit bless your holy word. At many times and many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created. So ito yung mga supporting verses na lahat talaga ng nakasulat sa Bible ay hindi nanggaling sa mga authors lang na nagsulat nito, kundi lahat ay in-enable ng Holy Spirit. Lahat Holy Spirit ang nag-empower, ang nagpagalaw sa kanila para masulat nila yung mga wisdom na naisulat nila. Lahat ng information
said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Hallelujah. Grabe, no? Dati ang mga prophets, kasi prophet Jeremiah, no? Ang sarap ng pakiramdam siguro nung yung kakausapin ka ni Lord, nasasabihin niya sa'yo, Behold, I have put my words in your mouth. Grabe, no? The Lord put up His hand and touched my mouth. Napakasarap siguro ng feeling na gano'n, no? Sa kay Prophet Jeremiah na si Lord talaga tinouch yung kanyang mouth para lagyan niya ng words niya. It indicates how God placed His word directly into the mouths of His prophets, showing divine inspiration in their writing. So, talagang all scriptures were written by human authors who were inspired by God. Pag may nagtanong sa inyo na bakit mahirap intindihin ang Word of God? Dahil ito yung Word ni Lord. Kaya kailangan mo talagang mag-dig deeper. You ask for revelation as well. Hindi lang tayo basta-basa ng basa. Dahil pagbasa lang tayo ng basa at hindi natin tinignan yung mga cross-references and also yung what, to whom, sino nagsalita, para kanino, ano yung topic nung sinasabi nila. Talagang mahirap intindihin. Dahil ganun ka yung wisdom ni Lord. Mahirap talagang parang i-comprehend. And yung last is yung 1 Corinthians 2:13, and we impart this in words not taught by human wisdom but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spirituals. So talaga yung di ba yung Holy Spirit is introduced sa sa New Testament. Nandun na rin ang Holy Spirit sa Old Testament. Hindi pa nga lang talaga pinapakilala. Kasi may mga verses na dumadalaw yung triangle. Pupunta talaga sa ano. So, ayan. Holy Spirit, yan, Holy Spirit. Reinforcing the idea that the scriptures are divinely inspired. This preference is supported by the belief that while human authors physically wrote the scriptures, their word were guided by the inspirations of God. Ayan. Sino yung sumulat ng Corinthians? Si Paul. Si Paul, di ba pas? Kasama siya sa letters. Mamaya malalaman mo yan. Wait. Mamaya, malalaman mo sino. There's more. How can we defend the Bible? Ayan. Siyempre, number one natin, paano natin i-defend? Siyempre, ang number one answer muna natin is, it is the Word of God. Paano natin masasabi na it is the Word of God, marami tayong supporting verses. From all over the Bible, from Old Testament to New Testament. So, paano masasabi na ang Bible ay reliable? Because of number one is the divine inspiration. Number two is historical reliability. Sabi, di ba nga sabi sa 2 Timothy, all words are breathed from God. At marami pa tayong nabasa kanina na si God talaga ang nagtatouch sa mouth ng mga prophets para magsalita. So, tingin nyo ba yung may historical reliability? Dahil maraming history ang nakasulat din dyan sa Bible. Saka, until now, applicable pa rin yung mga places. Yes. Nag-i-exist. Nag-i-exist pa ang places. Yung mga Ano bang tawag doon? Mga remains ba? Mga ruins, di ba? Nandun pa lahat. So, talagang yung mga original na papyrus na ginamit nila, yung sinulatan nila nandun pa, na-discover pa ng mga scientists, ng mga archaeologists. So, if we talk about historical reliability, hindi nila pwedeng i-deny ang mga nakita ng archaeologists, which is they are man of science din, di ba? Na hindi sila basta-basta mapapaniwala hanggat wala silang proof. Ang dami ng proof. Mga Bible scholars. Di ba? So, sabi sa Luke 1:1-4, King James, for as much as many have taken in
reading were eyewitnesses and ministers of the word. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus, that thou mightest know the certainty of those things wherein thou hast been instructed. Si Luke ay, sino ba si Luke? Isa siyang physician, Dr. si Luke. So, isa siya sa nagsulat din ng Gospel of Jesus Christ. So, hindi siya gawa-gawang tao lang. Lahat ng mga nagsulat dito sa Bible, lahat ng mga yan ay may proof na sila ay nabuhay, nagsulat ng Bible, nagsulat sila, ginamit sila ni Lord para makapagsulat sa Bible. Manay, can you open John 19:35? John 19:35. Ano raw? 19:35 nanay. John 19:35. John 19:1-9, verse 35. Dito na lang, dito na lang. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you may also believe. Amen. So marami tayong supporting text para masabi natin na ang yung historical reliability. Napakadami pa. Kung mag-research kayo sa Bible ng historical, ng history, lahat yan meron tayong proof. So number 3 is the fulfilled prophecies. Sino ba ang fulfilled prophecies natin? Sino ba ang nag-fulfill ng lahat ng prophecies? So Isaiah 53:5. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement, but that brought us peace, and with his word we are healed. Sino yun ay? Sino yun? Yung fulfilled prophecy na yun? Nawawala ako kasi ang focus. Meron magsulat na yun, meron bigyan ka na ng opinion. Sino yung fulfilled prophecy? Sa Isaiah 53:5. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his word we are healed. Jesus. Yes. So, may fulfilled prophecies ba? Yes. So, tingin nyo ba kaya i-depende ang fulfilled prophecy na yan? Yung Micah 2:5. Micah 2:5. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from. Matthew 5:2 pala, sorry. Micah 5:2. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is the ruler of Israel, whose coming forth is from the old, from ancient days. So, sino ba ang tinutukoy dito ni Prophet Micah? Sino ba ang pinanganak sa Bethlehem? Jesus. Si Jesus. So, na-fulfill ba yan? Yes. Yes, fulfilled prophecy. Isa yan sa fulfilled prophecies na parang, if I'm not mistaken, 300 to 400 prophecies about Him was prophesied. And all of that was fulfilled by Jesus Christ. And the question, kasi syempre, di ba, no, kapag, let's say, kapag ano tayo sa hindi pa, ang daming, like yung mga Jews, hindi pa in Old Testament sila, di ba? Let's say na lang kung hindi pa sila ano kay Jesus, pati na lang nila yung prophecy na ipoprotect yung Israel kahit gano'ng kaliit. Considered ba yun? Or na? Considered ba yun? Na prophecy? Na i-aani yung Israel? Sa Genesis 12, whoever bless Israel will bless. Oo. And whoever curse Israel is Which is, I think, nangyayari. kasi kung sino man yung nagsaside, tingnan mo, I mean, hindi man natin ma-deny yung US nag-side sa kanila, pero tingnan mo, isa sila sa Protection. pinaka-powerful na countries, and napakaliit lang ng Israel. Yes. Maliit So, lang. wala talagang makakakain. Actually, nakausap ko yung taga-Israel sa workplace nung nakaraan.
when I knew that he was from Israel, I said, I don't know, but whenever I saw someone that is from Israel, my heart is rejoicing him. And then he said, Israel is very small. No, Israel is very small, but God is yes, big. but God loves you, Jordan. and iilang generations Chosen. na. So, Joseph. napakadaming proof na pwede nating ilaban lahat yung mga promise kay Jesus Christ. Although, may mga tao pa talaga na Hindi ko close-minded pa, we continue to pray for them. Dahil, as we are tinatalakay natin ngayon na ang Bible is not just written by anyone. It was written and inspired by God. Alam mo yun? Hindi siya gawa-gawa dahil napakadaming historical reliability ng mga ruins, mga proof, mga papyrus na ginamit, alam mo yun? Tulad na lang ni Luke na nabuhay talaga nung tayo ngayon. Si Luke, si Mark, lahat naman sila. Tapos number 4 is scientific foreknowledge. Sa Old Testament parang, alam mo yun, Isaiah 40:22. Isaiah 40:22. Hindi lang, meron din silang scientific na natatalakay sa Bible. Isaiah 40 verse 22. He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent. It is he who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them like a tent to dwell in. Nabanggit din dito yung about sa earth. And dun sa Ecclesiastes 1:7, I will read it. Ecclesiastes 1:7. All streams run to the sea, but the sea is not full. To the place where the streams flow, there they flow again. Parang sinabi ni Pastor last time, na sinong nag-vote sa mga, Stars. sa lahat, sa stars, sa sea, sa flow, sa bodies of water, na dyan pa lang sa scientific foreknowledge, alam, parang nababanggit na dyan yung omnipotent ni Lord, yung kanyang, yung attributes ng omnipotent, dahil even there are scientists who are starting to believe na this creation, for example, the world, you know, di ba sila Big Bang theory ang kanilang pinaniniwalaan, pero sa sobrang close-minded ng mga scientists, unti-unti na open na, yes, totoo nga, napakahirap ipaliwanag kung saan nagmula yung mga ganitong bagay. Tayo na lang, yung human body na lang, di ba? All, hanggang sa pinakamaliit na tissue ng katawan natin, alam mo yun, may purpose, may function. Parang ang hirap may paliwanag sa science na, ay, ito, basta na lang yan naging ganyan. So, someone created it. So, talagang, it goes, yung isa sa scientific foreknowledge, kapag nagdigit ka talaga, paano na-form yung ganitong bagay? Paano nakakakita yung mata ko? Paano yung taluwak na mata ko, tinatakpan yung mata ko pag gusto ko matulog? Alam mo yun, nanghihirap ipaliwanag. Pero, kapag inisip mo na si Lord is omnipotent, na kaya niyang gawin with the one word from His mouth. Alam mo yung madidispel lahat ng confusion. Lahat ng mga gusto mong matutunan. Alam mo yung, ayaw nga. Si Lord is God who is omnipotent. So, lahat yan possible sa Kanya. So, yun, and then yung transformative power. Romans 12:2. Romans 12:2. Romans 12:2. Holy Spirit, it's your holy word. Romans 12:2. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove
God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even through dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. So, when it comes to transformative power, paano natin ma-depend yan? By the word of our testimonies. So, testimony ng bawat isa na lumapit na kay Jesus. May na-transform ba? Sa tingin niyo ba may mga na-transform? From killer to follower of Jesus. Alam mo yun? Marami tayong makikita na proof. Paano sila binago ni Lord? Paano sila binago ng Word of God? Paano sila yung transformative power na pag narinig mo ang testimony ng dating makasalanan, bigawan yung mata, pero makikita mo naman paano siya gumalaw na, paano siya magsalita na. Alam mo yun? So, hindi mo pagkakailan na marami nang ma-transform. Na, join na rin kayo. Parang kaya mo na yung pagmalaki na, ay, binago na ako ni Lord. Yung bigla ka na lang magagalit, tapos bigla na lang Nag-isip ko na, ay, slow ka na or vigilant sa kung ano sinasabi mo. dahil, ang nagtatransform sa atin is si Lord. Yung word ni Lord. So, by that, the power of our testimony, we can definitely defend the Bible. That it is the word from God. Na wala namang masamang sinabi lahat sa word ni Lord. Lahat lang is for our good. Alam mo yun? Tayo lang naman na nag-add. Mga Pilipino. Mga tao lang naman. Mga tao lang ang alam mo yun, nagpapasama sa sarili natin na ano na nga sinabi na nga ni Lord eh. Kung ano na pa rin yung pinaniniwala natin. So, it's really powerful yung testimony, yung bawat testimony ng bawat isa. Na it can be used as to defend the Word of God. So, and number 4 is why we need the Holy Spirit to understand the Word of God. Why? Nanay, sa tingin mo, why do we need the Holy Spirit to understand the Word of God? Without the Holy Spirit, it's impossible. Yes. How about Mrs. Jen? Bakit kailangan mo Yung para maintindihan natin yung Word ni Lord. Tingin mo lang. Your own opinion. andyan lang na eh. Yung pero yung ibigay ko na yung kung saan ako nakaka-relate talaga. Yung conviction at saka yung empowerment. Exactly. So, kasi nga, ang Bible is breathed out from God, diba? So, Holy Spirit is the one who inspired to write all the words in the Bible. Saka mga bagay na hindi mo akalain talaga. Therefore, we ask the Holy Spirit to reveal it to us. Dahil siya nga ang nag-inspire ng word na yun, diba? So, sino ba ang ating kakailanganin kundi ang Holy Spirit? Kung sino ang nag-inspire para masulat yung word na yun. So, yan nga, number 1 yung spiritual insight, yung guidance ng Holy Spirit, conviction, illumination, and empowerment. So, yan na yung mga reference. You can read it later, pero talagang mahalaga na may Holy Spirit tayo. Paano tayo magkaka-Holy Spirit? Paano tayo magkaka-Holy Spirit? Paano natin, as si Holy Spirit matulungan tayo? How can we ask the Holy Spirit to help us? When we accepted Jesus Christ, when we start to accept Jesus Christ our Lord and personal Savior, diyan na tayo sasama ng Holy Spirit. At saka syempre, we are going to live by His Word din, para hindi nagigilib ang ating Holy Spirit. Mapapag-alala natin sa mga next lessons. So let's move on. So Jesus is the rock, the cornerstone, para pag binasa mo, isa lang yun eh, no? Cornerstone, foundation, the rock. Let's read together Matthew 7:24 to 27. Everyone who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on a rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, beat on that house. But it
founded on the rock. And everyone who hears this word of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house. And it fell, and great was the fall of it. How can we relate this passage in studying the Bible? What do you think? Because the Bible is the Word of God. And everyone who hear this word of mine and do them will be likewise, like a wise man. Kasi nga, di ba, when we study the word of God, at kay Jesus lang tayo nakinig, kay God lang tayo nakinig, sa word niya, sa tingin mo ba, yung foundation natin is easily shaken? Not. Hindi, di ba? Hindi siya easily shaken. Mahirap, parang, siguro, as a human, in human capabilities, hindi tayo makaka-move properly kung hindi tayo guided by the Word of God. So, building on the rock, it means obedience to Jesus' teaching. Ano ba tayo magiging obedient sa teaching niya? By reading the Word of God. By reading everything that He says and everything that He teach us. Na nandun naman lahat sa Bible, especially yung red letter words na si Jesus talaga nag-teach sa atin. When we build our faith in Him, it's like building a house in the rock na hindi masashake. Pero pag yung pag-build mo sa sand, it's like ignoring His teaching. No. It's like ignoring His teaching. The foolish one symbolizes someone who hears Jesus' word but doesn't act on it. Ito nga yung basa lang ng basa, hindi sinasabuhay. Building on sand implies a life without solid spiritual foundation. Religious lang ang tawag sa mga tao na nito. Yung basa lang ng basa. Hindi spiritual, religious. Where superficial or worldly beliefs and priorities replace Christ's teaching. Na, yung ito yung masasabi natin na half-half. Lukewarm Christian. Hindi ko masasabi I'm not condemning anyone. Pero, we can see and we can really see this is everywhere na bakit naman ang Christian siya, pero living worldly life pa rin. Alam mo yun, na hindi pa kaya ang sanctification process ni Lord. Na nabobol pa rin at nasusway pa rin sa worldly things. So, it's yung parable na sinasabi ni Lord is yung building. It's a wise man at a foolish man. So, if you are wise, a person who not only hears Jesus' teaching but also follows them. Building on the rock symbolizes foundation of strong faith, grounded in obedience and trust in Christ. So, pabalitaran talaga niya yung foolish man na naggawa ng bahay sa sand. Siyempre, pag sand, wala na tumba. Isang tulak-lak tumba agad. Pero pag si Jesus yung rock natin, yung cornerstone, yung foundation, unshakable. At paano natin di ba mas malalim na foundation, mas stable, di ba? So, paano natin mapapalalim yung foundation? By digging deeper in the Word of God and hearing and doing yung mga tiniteach na sa atin. Yung the rain, the floods, and the wind represent the inevitable hardship, temptation, and test of life. They come to everyone, but difference in how well one prepared to handle them. Wise man house stands because of his founded on truth, while the foolish man house fall because of his lack stable base. So, doon na tayo sa Doon na tayo sa solid foundation. Kay Jesus na tayo. Ba't na tayo magtatara sa foundation na tao lang ang gumagawa? Matutumba talaga tayo. It's like, ipasok na natin yung paningin, i-focus mo lang kay Lord. Huwag na sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. So, yan. Bakit ito napasok din? Jesus emphasizes the importance of not only hearing His teaching but also living them out. He converts those who act on His word to a wise builder who construct a house on a solid rock foundation, enabling it to withstand life's storm. In contrast, those
who hear but fail to apply his teaching are like foolish builder, whose house built on the sand collapses when challenges arise. The parable highlights that life grounded in obedience to Christ's words provides strength and stability, while neglecting them leads to inevitable ruin. So everything we need in life can be found in the Bible, by the word from the Word of God. Dito na tayo. Number 1. Introduction naman yan. It's okay. You will enjoy. We will enjoy. We will savor each every minute. What is Bible? Can you read or it's small? Is it small for you? Yan. Opo. Sa taas pa. Yes, the word Bible. The word Bible comes from the Greek word Biblos. biblos. It's an ancient Greek word that means book or scroll. It is often used in the context of written documents, particularly those made from papyrus. The term is related to Biblia. Plural form. The plural form that refers to the collections of sacred texts we know as the Bible. The term later came to be associated especially with sacred scriptures of Judaism and Christianity, as Bible became known as the book par excellence, The book of excellence. So it came from the Greek word biblos. It means book or scroll. It is documents, particularly those made from papyrus. So dati yung parchment, ang tawag nila dyan, parchment ba, papyrus. Napakahalaga niya nung araw. Pag may ganyan ka, mayaman ka. So ang mga may ganyan lang talaga dati, yung may kaya. Tulad ni Matthew, tax collector. Si John, the son of Zebedee, na may kaya rin naman sila kahit pa paano. So, mapakahalaga yun dati. Kapag may Papel. parchment ka, Papel lang, yun yung papel nila dati. So, doon pala nanggaling yung Biblia. Di ba, akala natin Tagalog yung Biblia? It's a Greek word din, plural form of Biblos. So, kaya din pala pinili ni Lord yung mga tao. Yes! Ano niya? That is purposeful. Oo. Kita niya na beforehand yan, di ba? Oo. Beforehand yung pangalan, alam na ito. Plano na yun. Di ba? Planado na. Predestined na, predestined. Kaya nila kung may Gawin lawyers. na sa lahat. Kaya nga, waiting. So, yan. Oh. So, Biblia pala is Greek word din. Plural form na lang. And Biblos is the Greek word of Bible. Bible is not merely a book but compounds of many books. The used term scripture illustrate an important fact that although it was written by diversity of authors, they present a marvelous revelation that reveals in logical order that has not ceased for thousands of years. So, this is the worldly meaning yung Bible. Worldly meaning like comes from the Greek word biblos. Pero if you in our as a believer, we can identify Bible as sacred book that contains the Word of God, written by many authors under the power of the Holy Spirit. So when someone asks, what is Bible? It is a sacred book that contains Word of God, written by many authors under the power of the Holy Spirit. Yes, this is the literal meaning of Bible, but this is the spiritual meaning. Na ito ay word comes from fun fact, Bible, basic instruction before leaving earth. Yes. Kaya nga sinabi dito, di ba? Everything we need in life can be found in Bible because Bible is the basic instruction before leaving earth. Ay, pasa. Okay, number 2, importance of Bible. Letter A. Ano yung letter A, Nay? Letter A, it contains the Word of God in the Gospel of Christ, Scriptures, Word of God, the whole Bible. Gospel talks about the life of Jesus Christ. So it contains the Word of God and the Gospel of Christ. So when
it means the Word of God. It's the whole Bible. So the whole Bible contains of Scripture. That is the Word of God. And the Gospel talks about the life of Jesus specifically. Pero still, it's a Scripture. So Word of God pa din siya. Pero it specifically talks about the life of Christ, the Gospel. Ano yung Gospel? Ano yung book na yun? Mga book na yun? Malalaman din natin mamaya yan pagdating sa susunod na kabalata. So, now letter B, it contains the divine word. Paulit-ulit natin sinasabi na the word of God, the Bible, is printed out by God. So, lahat ng mababasa natin sa Bible ay galing lahat kay Lord. It, again, the historical diffusion. So, this is, na-research ko siya kagabi. Actually, I came across this before na when it comes to historical diffusion, yung Bible, according to this, there are 63,779 cross-references in the scriptures. 40 authors over 1,500 years, over on 3 continents. But there is only one author, which is the Holy Spirit of God. And the human instruments he wrote, and through human instrument, he wrote the story. That is why it is woven together because only God knows the beginning and the end. Kumbaga, pabalik-balik rin natin ang Bible. Isa lang ang yung story revolves around Jesus Christ. That it contains a lot of prophecies. And yun ang mga yung parang premonition, yung parang prophecy na from the Old Testament pa lang, pinapakalala na si Jesus Christ. Maraming yan. So, ito yon. It's an illustration of the cross references in the Bible. So, meaning, yung line na yan na 63,779 lines na interconnected. So, from Old Testament to New Testament, New Testament, Old Testament, 63,779 cross-references. Galing, no? So it goes to show ang consistency. Consistent talaga. And hindi lang na Old Testament lang or kasi pabalik-balik. Saka pag tinignan mo siya, ang galing. Alam mo, parang hyperlink kasi siya eh. Parang, dati pa lang pala, ang ganda lang. Masabi ko lang nila, sobrang galing. Sobrang galing ni Lord. Yes. Kahit ang dami niyang sinulat sa Connected. loob ng Bible, it all revolves around Interconnected. Jesus Christ. Interconnected lahat, prophecy, mga fulfilled prophecies. Ang galing, no? Yung mahabang line na yun, Psalm 119 yan. Lahat. Yung pinakamahabang line na pababa. Kasi that is the longest chapter in the Bible. So, fun fact, again, tandaan nyo to, nakakatawa to. The middle of the Bible is Psalm 118:8. Gusto nyo malaman yung mga fun, hindi naman fun, pero talaga nakakamangha. Mamamangha ka talaga paano sinulat yung Bible. Paano sinulat yung Bible. Mamamangha ka talaga. Ito na yung fact. Okay? Bakit Psalm 118 ay verse 8 ang gitna ng Bible? Tingnan mo. There are 594 chapters before Psalm 118. Pagkatapos ng Psalm 118, 594 chapters after Psalm 118. Parang before and after 594. Tapos, pag pinag-add mo yung 594, 188. Parang 1,100, parang Psalm 118 pa rin. Ayun mo? Ang galing, di ba? Wow! Di ba? Ito. Oh, 188, di ba? Ang gitna ng Bible. So, pag pinag-add mo siya, add these numbers up, you get 1,188. So, parang Psalm 118.8 pa rin siya. Nakakaiyak ka na, Ben. So, before Psalm 118 is the shortest chapter in the Bible, which is Psalm 117 with 2 verses only. And after Psalm 118 is the longest chapter. It's 176 verses. Galing, no? So, gitna siya ng Bible. Bago siya naging gitna, ang unang-una, napag-gigitnaan siya ng pinakamaikling chapter, pinakamahabang chapter,
they want to be in the center of His will, just send them straight to the center of His Word. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Diba? Pag sinabi ng pag may kaibigan ko, gusto ko nang mabuhay sa will ni Lord, direct mo na sa 188. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Grabe, no? Tapos yun pa yung ginawang center ni Lord. Number Sa one. tingin mo ba kaya gawin niya ng ano? Ng tao lang? Na instant lagay niya sa center? Na it is better to trust. Since, di ba nga? Sa kadami-daming sinulat sa Bible. Yes, yung sa sobrang number dami. one So, sa- ilan ba yan? Teka, hindi pa nga, meron pa akong dinasulat dyan eh. Ilang verses eh. Same din. Before and after, same yung kung gaano kadaming verses. Oo. Hindi ko yan eh. SOL 125 kasi ikwento rin niya ni Pastora. Pero hindi niya nakwento yung hindi niya na-add yung ano, pag in-add mo yung 594, 594, magiging 198. 198. Nagkasalun na rin. Kaya naman nga talaga ako gabi habang nag-aaral ako. Napapangiti ako mag-isa dun sa kwarto. Napamind blown. So, 15,550 verses before and after. Galing, no? Galing ni Lord. So, Is the para- author. pag sinabi sa'yo na ano ba yung center ng Bible, sino ba ang center ng faith natin? Di ba? Si Lord. Kaya nga, it's better to take refuge in the Lord. Kasi siya ang center ng ating spirituality, center ng ating faith. So, sa kanya na lang tayo mag-trust. Kasi so, men, di ba? Galing. Ay, kilig ako. Kasi parang ang galing kasi, pag inisip mo, napaka-intricate. Ito nga, di ba? Work of art talaga yung Bible. Hindi kayang gawin ng normal people. So, let's move on. Aspect that which distinguishes the Bible from other books. Babasa po ako si Jen. The Bible is the registry of the divine revelation for man. That is to say, God is the main character. Its ultimate purpose is the salvation of man. The Bible contains the truth and there are no mistakes in it. The purpose of the Bible is to provide instruction and to lead man to the knowledge that Jesus is the only way to the Father. Therefore, the only way by which we can be saved. Yes, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Diba? So, these are some features that distinguish Bible from other books. Letter A, revelation of God to humanity. Originally, this revelation was transmitted orally from generation to generation and then written in written form in Hebrew, Aramaic, and Greek. Little by little, it has been brought to a great part of humanity. So, yung revelation of God to humanity, nasa Bible lahat yan. The revelation of God's nature and character, revelation of God's will, and revelation of God's plan. So, pag binasa natin yung mga key text na yan, nandyan lahat yung revelation of God's. Parang, this distinguished Bible from other books because it's a revelation of God to humanity. In letter B, in reference to the salvation of man, the unity of the Bible, as will be noticed later, consists of the fact that all of its contents bring forth the following. It introduces the person who brings salvation. That is to say, God through Jesus Christ. It indicates the way in which salvation can be obtained, which is by grace of God, who demands a public confession of faith in His Son and obedience to His word. It states who receive salvation, those who through faith in Jesus has become the people of God or the Church of Christ. So, Acts 13:16-40, basahin natin yan. Acts 13, verse 16-40. Ay, sobrang haba pala niyan. 2. So, it's about it's in reference of salvation. How we can be saved. It's only through faith in Jesus Christ. So, this is one of the feature na madidistinguish ang Bible from all other books. Dahil
nandito lahat yung information on how the salvation of man. So there, in reference of destiny of man, a fundamental aspect of the Bible is that it reveals the truth about life that man so longs to know, and the Holy Bible shows the truth about existence and destiny of man goes beyond earthly limits. Only He is in His omniscience and sovereignty can make it known to man. So ito yung destiny of man na inevitable. We are all going to die because we are sinners. Our destiny is held because of our sinful nature, and Bible teaches us to believe. Pero the answer to our yung problema natin about our sinful nature, our destiny is Jesus Christ. If we believe on Him, it will be elaborated in the topic salvation. So this letter foundation, taking into account the truth that God makes known through Scripture, all possibility of error are reduced to nothing. So walang error at all sa Bible. The Lord Christ Himself, making reference to the truth that was long needed by the humanity, said to His disciple in a closing prayer, "Sanctify them by truth, the word is truth." So, lagi namin natatandaan yung verse na napakahalaga niyan. That because our God is the God of truth. He cannot lie. So therefore, there will be no error at all. Kasi nga, isa yun sa characteristic ni Lord. Yan ang hindi niya kayang gawin. Sa lahat ng kaya niya gawin, ang hindi niya kayang gawin, ay mag-lie. Because it will contradict His sovereignty, ang kanyang omniscience. Dahil siya nga ay God of truth. So hindi niya kaya mag-lie. So, therefore, there will be no error at all sa Bible. Throughout this record of God enclosed in the Bible has been proved and has been able to come forward overcoming every attack, confirming the words of John the Apostle. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Diba? No lies come from the truth. Yes. If it's truth, it's truth. If it's lie, it's lie. So, therefore, the Word of God, all truth, walang error. So, trustworthy. So, it's better to trust in the Lord than in man, di ba? Sabi niya nga. Letter D. Jesus is the main characters. Kaya nga sinabi ko sa inyo about dun sa cross-references. So, dinami-dami ng cross-references na meron sa Bible. It all revolves sa main character, which is Jesus Christ. Isa lang naman si Lord, di ba? God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. He's one God. But they are, even though they are three, they are one. Alam mo yun? So, He is the main character. Parang, ang sarap sa pakiramdam ng, di ba nga author siya? Author siya, creation tayo ni Lord. Nakita niya, nagkakagulo na ang creation niya. Diba? Tapos, siya lang yung author na isinulat yung sarili niya sa kanyang creation. Diba? Author nga si God, diba? Sinulat niya yung sarili niya para magkatawang tao siya. Isinali niya sa creation niya para to save humanity in the form of Jesus Christ. Nakakatawa. Thank you, Lord. Sarap sa pakiramdam na parang you created me and then therefore you went na hindi mo dapat nature yan na makihalog dito kasi holy nga siya, di ba? Pero nga, because of His love for us, His creation, nagawa niya yun, nakaya niya yung mga bagay na hindi dapat para sa Kanya dahil na siya ay holy, nakipabuhay siya at tinanggap niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Grabe, no? Grabe. Throughout the Bible, throughout the 66 book that make it up, the Bible reference to the instrument used by God to give salvation to man, Jesus Christ. This is continually declared and manifested in the Old Testament. It is the person of Jesus Christ that allows the cohesion and unity of biblical writings. In making reference to the plan of salvation, the Holy Scriptures are clear. They indicate that salvation would only be effected through Jesus Christ.
his ministry, his sacrifice on the cross of Calvary, and his resurrection to justify humanity before the Father. Jesus is described in the scripture as the only way to God. That is why he himself said, anyone who has seen me has seen the Father. So, Jesus is the main character, the center of our faith. He is in the center of, he is the one who we trust in the center of the Bible. Better to trust in the Lord than into the man. Diba? So, dito na tayo sa complete structure of Bible. Pinaka-naantay ng lahat. Pero hindi lang. Lahat naman yung mahalaga. So, these are some features that distinguish the Bible from other books. Letter A is the history and Torah books. Letter B is book of the law. Letter C, book of wisdom and poetry. And letter D, book of prophecy. Letter E, the gospel. Letter F, book of Acts of the Apostle. Letter D, the epistles. And letter H, the book of Revelation. So ano ba yung napapanood sa history Torah books? This includes the books from Genesis to Esther. They state historical facts about the way which God progressively revealed Himself in His truth. Pero yung history in Torah books, nakati pa rin sa dalawa. The number one, yung Torah, Pentateuch, Torah. Yun yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And then historical is from Joshua to Esther. Yan, nandun lahat ang historical references na nangyari talaga. Na hanggang ngayon ay nandun pa rin yung ruin sa Israel. Na ma-i-depend mo talaga yung Bible through historical books din. Na nabuhay talaga itong mga kings na to before. So, the books of the law, they includes Genesis, parts of Exodus, Numbers, and Deuteronomy. It contains exhibit the laws given to the people of Israel in the time they lived among pagan nations. So, Genesis, Exodus, Numbers, and Deuteronomy. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Yan yung, then napasok yung books of law, yung kay Moses, sa Mount Sinai. Letter C, books of wisdom and poetry, from Job to the Songs of Solomon. There are 5 books. Hebrew poetry is evident in these books. They cover various subjects, especially the book of Proverbs, which express principles for individual and social development. Diba? Hindi lang pang pamilya, pang social pa. So pag gusto mo ng inspiration, gusto mo ng guide through social, pasahin mo yung Proverbs. Yung Proverbs, amazing fact about Proverbs is it contains 31 chapters. So, meron kang chapter per day. Pwede mo siyang basahin per day. Basahin mo siya per day. Meron ka ng guide to social development daily. So, every day, one verse from Proverbs is, maganda ng panlaban sa mundo. And letter D, book of prophecy. These are books of Isaiah to Malachi. So, ito yung, dito na pumasok yung mga prophets. Mga prophecy. 17 books from Isaiah to Malachi. These books, written long ago, tell about future events of history, tells about the prophecies of Jesus Christ, yung mga hindi pa nangyari. Parang nung naandun na tayo sa New Testament, marami pa rin doon, nakukote lahat ng mga sinulat ng mga prophets ng Old Testament. Dahil nga interconnected siya. Dahil nga napulpil lahat kay Jesus Christ. So, letter E, the Gospel. These are the 4 books. These are Matthew, Mark, John, Luke. Ito yung 4 books of New Testament. Yan yung Gospel. Tells about the life of Jesus, including His birth, ministry, teaching, miracles, sufferings, death, resurrection, and ascension. So, mahalaga yan. 4 books na yan. Dahil dyan talaga detailed, lalo na kay Matthew, from where saan siya nanggaling, saan clan, saan nandun lahat about kay Jesus. So, the book of Acts of Apostles, ito yung books of Acts lang ko. It contains the story of Christianity from 1st century
the body of Christ. Sa Acts of Apostles, di ba dyan na din sila, binigay na yung gift of Holy Spirit sa kanila sa Acts. Dyan na rin nag-start yung evangelism. At dyan na nag-start talaga na mapalaganap ang Christianity. Everything about Jesus Christ. So, letter G, epistles. Yan yung letter, series of letters. Epistles means series of letters. So, starting with the book of Romans, ending in the book of Jude, 21 books. There are letters addressed specifically to the churches of that era as well as their leaders. They were written to tutor the new churches in the Christian faith and to set divine parameters. Ito yung, ipasok ko lang yung transformation na kayang gawin ng Bible sa tao. Number one na din si Paul. Dahil siya ang number one persecutor before. Diba? We all know that he is number one persecutor of Christian. Pero, pag ni-research mo yung epistle, lahat ng halos dyan, siya ang nagsulat. Karamihan dyan, siya talaga ang nagsulat. Sa 21 books na yan, 18 o 19. marami. Sorry, hindi ko na ano yun. So, out of 21, 13 books sa kanya. So, yan yung Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Letters to the churches. Timothy, Titus, and Philemon. Grabe no? Dami ng susalat ang pinakaraming narating na lugar para lang ipalaganap ang Christianism, ang palaganap ang buting balita about kay Jesus Christ na we never would imagine na si Lord na nag-transform sa kanya from persecutor to preacher, persecutor to evangelist. Grabe yung magandang pag-aralan ang life din ni Paul. Dahil isa siya sa patunay that God can transform anyone. From death to life, from darkness to light, from ashes to beauty for ashes, from ashes to beauty, from crimson red to white as snow. Daming So, yan yung epistles. And the book of Revelation, of course, the Revelation. This book demonstrates the divine plans for the end times in a symbolic way. It constitutes a specific message to churches of the first century and to the believers of all age. It talks basically about future events. So, that is the Revelation. That most of the words from Revelation is happening right now. Dahil nasa end times na tayo. So, the breakdown of the books in the Bible by category. So, in Old Testament, yan. So, Pentateuch or Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, parang, ayan, historical books, Joshua, Judges, Ruth, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. And the wisdom and literature say Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. Tapos yung prophetic books, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Haggai daw yan, dito Haggai, Zechariah, and Malachi. So, 5 major prophets. Sino yung 5? Isaiah, Jeremiah, Lamentation, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi si Ezekiel ha. Hindi siya kasama, si Daniel. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Daniel. Ba't kulang? Isaiah, Jeremiah. Kasama ba si Ezekiel Bas? Main prophet? Oo. Isa siya sa main, okay. Isa siya sa main prophecy. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel. Actually, si Lamentation, si Jeremiah din yun, di ba Bas? Oo. Lamentation, Oo. pagpanagoy. Panagoy. Ang 5 major prophet, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. Actually, 4 lang talaga. Kasi nga si Jeremiah, naka-attribute kasi kay Jeremiah yung Lamentation eh.
nagsulat din. To the prophet Jeremiah, well, the text itself does not explicitly, hindi nga sinabi yung name ng author, pero lahat ng attribute kay Jeremiah. Pero yan pa rin ang pag tinanong, who are the major prophets? And the 12 minor is from Daniel to Malachi. So pag gusto mong i-memorize yung pagkakasunod-sunod, ano mo siya na ganyan. Madali siyang i-memorize kapag categorize. So, New Testament, the Gospel, Matthew, Mark, John, Luke, John. Historical books pa rin yung Acts. Tapos yan, Paul's epistles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pa nga. 14 pa nga yung epistles ni ano. 14, 15, 16, 18, 19, 20. So yan yung breakdown ng books sa New Testament sa Revelation. Yan. Magandang i-memorize para pag tinanong, pag kapahanapin ka, alam mo na kung saan How many books of the Old Testament and the New Testament? Yes. How many books in the Old Testament? There are 39 in the Old Testament and 27. 27 in the New Testament. Oh, hindi ko nasabi So yun. total, 66? 66 ang Books. total. With a total of 66 books, 39 Old Testament, and 27 A New New Testament. Testament. Old Testament 39. Tama ba? 39, Yes. 27. Oo. 66. So, number 5. Some characteristics of the Bibles are illumination, inspiration, revelation, exactitude, unity, interest, widespread, truth, history, and the word actuality is for our days. Preservation, fulfilled practice. So, lahat yan nabanggit na yan sa mga previous na tinalakay natin. Illumination is yung... So, the illumination... So, the work of the Holy Spirit is helping believers understand and apply the truths of Scripture. Amen. Yun yung illumination. Reference niyan is John 16:13. Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you in all truth. So, yan yung why illumination is one of the characteristics of the Bible, because it guides you in the Holy Spirit is the one guiding you to the truth. Yes. Number 2 is inspiration. Inspiration is the divine guidance given to the author of Scripture, ensuring their writings accurately convey God's message. So, yan na nga yung reference yung all Scriptures are given inspiration by God. Okay, yan yung 2 Timothy 3:16 ng ating key text, spread it out by God. Tapos sa Revelation naman, God's act of disclosing Himself and His truth to humanity. Bang galing? Siya ang mag-disclose sa atin through His Word. He reveals Himself through the Word. Kaya pag hindi natin pinag-aralan ng Word, hindi ma-reveal sa iyo si Lord. So, very important na tayo ay mag-dig-dig sa Word ni Lord for more revelation. May revelation pa more. Ganun. Tapos, ang reference is Hebrews 1 to God, who at sundry times and in diverse manners spake in the time past unto the Father by the prophets, had is this last day spoken unto by His Son. So, ang dami na nagsalita about who is God sa mga prophets. Pinakilala na ni Lord ang sarili niya through the prophets and through Jesus Christ. So, yan ang ating sa Revelation. So, exactitude. Precise ba? Accurate bang paggawa sa Bible? Doon na lang tayo mag-refer sa 118:8 Diba? Ang galing. Quality of being precise and accurate. Napaka-precise ng Bible, di ba? So, sabi nga na there are no errors in the Bible. Dahil, if there will be error, then God is contradicting Himself. He is the God of truth. Therefore, there is no error in the Bible. And then the unity, the state of being together as one, or in one, in agreement. The reference is Ephesians 4:3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, yun na nga rin yung sinabi natin, yung cross-references. United ba? Ang kanilang story. United ba ang prophecy about Jesus Christ? They all interconnect to each other. Walang nag-contradict with
walang ni isang nag-contradict sa mga prophecies, di ba? Nag-contradict lang naman yung mga Pharisees. Dahil hindi sila naniniwala. Sadducees, Pharisees, Dahil naniniwala sila na Sadducee, hindi pa rin sila naniniwala na dumating sa mga Kristo. Sadducee. Hinatay pa rin nila. So, First coming pa rin ba hinatay ba nila? Or yes, first coming mo alam. Second coming na tayo. So, interest-wise throughout the history and the world, this is the enduring fascination and relevance of certain ideas or texts. Isaiah 40 verse 8, the grass withered, the flower faded, but the word of God shall stand forever. So, kahit anong gawin natin, pag alawin nga man natin ang Bible, yun at yun pa rin ang word na yung magre-remain. Ay, ano mo pa siya, halu-haluin mo, interconnected pa rin eh. Pwede, alam mo yung pag i-rumble-rumble, interconnected pa din siya. Magpo-cross-reference pa rin siya sa isa. Na hindi talaga at saka word ni Lord. Diba nga, everything will fail in this world. In this life, everything will fail. But His word will remain. Will always remain. So, saan pa tayo? Eh, dito sa nagre-remain. Diba? Diba? Actualities for our days. Relevant certain truths or principles to contemporary life. For the word of God is quick, powerful, sharper than two-edged sword. Ito yung ano rin, yung actual, yung transformation din. Transformative power din. Na talagang marami ng testimony. Hindi mo na makaila yung power ni Lord. Yung power ng testimony ng bawat isa ay nagaling kay Lord lahat. Ang inspiration lahat ng testimony na nabago through Jesus Christ. Si Lord talaga ang nagbago. Hindi sila nagbago dahil lang kaya nilang magbago. Pero binago sila. Kasi nga from death to life, di ba? From darkness to light. Hinugot sila from darkness to the light. Saan ba tayo? Doon lang tayo sa light. Sa light na tayo. Which is, yan, yung actuality for our life. Preservation is the concept of maintaining the integrity and availability of text over time. In reference for Matthew 24:35, yan na naman, heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sabi ko na sa'yo, kahit anong mangyari, kahit i-ano pa yan ng ibang tao, ang dapat, basta ang tawag doon, distort pa rin ng ibang tao. Hindi ilang Holy Spirit, para i-reveal ang sarili niya. Yung truth pa rin na magpiprevail. Di ba nga sabi natin, omnipotent ang ating Panginoon. Omnipotent si Lord. Isang sabi niya lang, na bigay sa atin ng truth, nalaman natin ang truth. So siya talagang may hawak ng lahat. Kung kahit distort pa ng kung sinong tao ang truth, hindi tayo magpinag. Kasi alam na natin ang Hindi mo na naig ang sinungaling sa hindi na tayo masasway, hindi na tayo madideceive. So, fulfilled prophecies. Ayan na naman tayo. Siyempre, napakadami ng fulfilled prophecies. Number 1 na din yung Isaiah 53:5. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. Chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes we are healed. Fulfilled in the New Testament regarding Jesus' crucifixion. So, na-fulfill ba ang mga prophecies sa Old Testament? this is the fulfillment. Kasi hindi na tayo. So, conclusion na! Congratulations, Nanay! So, it is very fundamental to understand the importance of this book for our lives. Don't stay ignorant of what the Word says about you. The most important thing is that by reading it to you will be strengthened spiritually. So, you may strengthen others. Amen. Yan ang number 1 nating purpose. Bakit tayo nag-aaral ng Word ni Lord? Number 1, syempre, is to strengthen ourselves para we can be a blessing to others. To strengthen them Faith. as well. Kumbaga, kung tayo na yung nakakaalam ng truth, ikip ba natin sa sarili natin? Syempre, hindi. So, we keep on praying na, Lord, equip me more by hearing and reading of your word para makapag-equip din ako ng ibang tao. Diba? Galing ni Lord, God is so purposeful. Lahat ng purpose na talaga is for matupad yung Matthew 10:8. Matthew 10:8. Holy Spirit, bless your holy word. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devil. Freely you have received, freely give. So we freely receive now the wisdom na natalakay natin ngayon sa study na to. So we freely will give it as
na tayo maano. Prophecy. Yes, hindi na tayo masusway sa truth. Doon tayo mag-go dun sa truth. Better to trust in the man. Put your confidence in God than to man. Gamitin mo kami your own number. Yes. Okay, so Psalm 119:18. Okay. So yan ang it is ang ating application. If you have not read it all, set a goal to read it in orderly fashion. Yes. Analyze it and meditate upon it. Hindi naman natin kailangan agad-agad memorize natin ang Bible. Actually, you don't have to memorize it. You have to live with it. I mean, live it out. Kumbaga, kahit na sabi nga isang verse na panghawakan mo at ipamuhay mo, okay na yun eh. Kasi truth yun eh. Yun ang truth eh. Kay Lord galing yun eh. Eh ano pa kaya yung marami kang panghahawakang word ni Lord? Marami kang panglaban sa kaaway. Mas haba ang iyong sword of the Spirit. Sword of the Spirit is the word of God. So the more word that na pinapamuhay natin, at pinaniniwalan natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao natin, mas mahaba ang sword natin. Hindi pa nakalapit yung kaaway, nasusok na. Diba? So, tips on reading the Bible, ito na may extra lang. Set a regular schedule. Establish a consistent time for reading the Bible each day to build a habit. Whether it is in the morning, during lunch, or before bed, find a time that works for you. Hindi nga yung diba? Meditate on my words day and night. Yun ang sabi nun? Meditate on my words day and night. Joshua? Si Joshua yung fast. Oh, just one. 1:8. 1:8. So pray 1:8. before you read. Ask the Holy Spirit to Yes, guide Lord. and guide your understanding and to reveal truths that are relevant to your life. Kasi kahit anong word ang basahin natin, kahit isang word ang basahin natin, magkaiba ang revelation na ibibigay sa atin ng Holy Spirit. Depende kung ano yung pinagdadaan natin and all, etc. Kasi nga, di ba, iba't iba ang revelation na binibigay ng Holy Spirit sa atin. Kahit magkaparehong verse ang pabasahin natin. Alam mo yun? So, start with a plan. Use reading plan or devotional to guide your study. This could be a thematic study, a book study, or chronological reading plan. Sabi nga ni Pastora, basahin muna ng isang bagsak, buong Bible. And then Balikan mo. basahin mo ulit siya. Undahan. Yun na yung parang mag-dig-dig ka na. Pwede mo siya basahin ng isang straight. You don't have to memorize. Daanan mo muna lahat. Para lang makikita Scan. ka, saan mo scan ba? Saan mo makita yung ganito, ganyan, diba? So take note. Siyempre, napaka-ihalaga niyan. Write down insight, question, and key verses. Journaling can help deepen your understanding and retention of the material. Reflect and meditate. Spend time reflecting what you've read. Consider how it applies in your life and how you can implement its teachings. Amen. Use cross-references. Look up related verses and passages to gain a broader understanding of the topic or theme. Discuss with others. Fellowship yan. Join a study group or find a partner to discuss what you're learning. Sharing insights can enhance your understanding. Be patient. Some passages may be challenging. It's okay to take your time and revisit difficult section later. Ito na yung be patient sa ating pagbabasa ng Bible dahil hindi sa isang basa mo maintindihan mo talaga. Kasi nga, ganun ka-deep yung knowledge ni Lord, yung wisdom ni Lord, hindi basta maarap ng human wisdom. Yung sarili natin kay Babylon. So we continue to ask Holy Spirit to guide us. Apply what you learn. Look for ways to apply the teaching of scriptures to your daily life. Ask yourself, how can I live out the principles you've discovered? Assignment! Assignment. Assignment! Then, Learn the order of all books of the Bible to be better to able to handle it. write Learn. down the benefits. Memorize. From Old Testament to the New. Yeah. To New Testament. 66 books. Mabilis Write lang yan. down, number 2, write down the benefits that you get from reading the Bible. Nay, assignment. Nay, thank you sa iyong buhay, Nanay. I'm so proud of you, so proud of Yes. you. Because you Doctorate. overcome. Ano is doctorate
Doctorate. Galing ni Mami Boss. Doctorate na si nanay. It's not me. Yes! It's the Holy Spirit that is in you. Doctorate Praise na. God. So, meron ba tayong natutunan? Masyado ba Yes. mabilis? No, tama No. lang. Natuwa naman kayo Yes. sa ating pag-aralan today. Ayun. Dahil ako rin naman marami rin God ako be the glory. natutunan. Yes po, ma'am. Marami ako natutunan din. Lahat Hindi na natututo. kayo. Dahil lahat talaga matututo. Yes. Even the one who's teaching. Natututo din. Brother Dong, thank you for watching. Amen. Yes, hallelujah. And Shout learn, out. learn Yes, how to Brother study the Dong. Word of God. God bless you. Shout out to Brother See you soon. Dong. No, thank you. Okay, so before we close, let's close it in prayers. Amen. Siyempre, we owe it all to God. Lahat ng napag-aralan natin tonight. Thank you, Lord, sa wisdom. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord. As we close this lesson of God, Lord, maraming salamat dahil, Lord, ikaw ang nagbigay ng wisdom sa bawat isa sa amin para ma-open ang eyes ng aming heart at ang aming mind, Lord, na the Bible is very essential for our everyday lives, for our faith, na para ma-strengthen pa yung faith namin sa ating Panginoon. Yes. Lord, this is a very, very important topic na we pray na matutunan din ng ibang tao. Na Lord, use us to be the one who will teach others as well. Na Lord, yung mga natutunan namin, the truth that we know, Lord, we will share it to others. Continue to use us as your living sacrifice, O Lord. And we pray in Psalm 119 verse 18, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of the law. Lord, na i-open mo lahat ng dapat i-open sa pagkatao namin. Tanggalin ng bedding, tanggalin ng taray sa tenga, Lord. Open mo ang heart namin, open the eyes of our hearts para maranasan namin kung gaano kaganda ang wisdom mo, Lord. Yung law, about your law, God. That if anyone lacks wisdom, we will ask you, God, and Lord, hindi ka madamot. When we ask you for wisdom, Lord, you are giving us, Lord. Depending on our willingness, Lord, na mag-seek pa more. Lord, teach us to seek more of you and less of us. Teach us to always trust in your will, because your will is always pleasing and perfect. Your will is to prosper us and not to harm us. Let the word of Christ dwell in us richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in songs and hymns and spiritual songs. Teach us, Lord, to be more faithful to you, Lord, to continually praise and worship you at all times in our lives. In all seasons of our life, may it be down season, happy season, the struggling season, Lord. May it be that we will always prioritize praising you, O God. Jude the first, as it said, ikaw muna bago ang lahat, Lord. And you continue to be, your word will be the lamp of our feet and the light unto our path. Na Lord, ikaw lang ang magdadirect sa amin saan kami dapat tumungo, Lord. Dahil you know already where we are going, O God. You know already our destination. Lord, help us to walk straight towards that destination, and let us run with endurance, Lord, with the goal of winning, na makapasok din kami dyan sa ayodanidan na yan, Lord, na ikaw lang ang pag-i-enable sa amin. Holy Spirit, maraming salamat. And as you have said in your scripture, in your word, that all scripture is given inspiration by God and is profitable for doctrine and reproof, for correction and instruction in righteousness. Lord, help us, Lord, na magamit namin ang word mo sa tama. Na Lord, it will be profitable for the doctrine only, for reproving, for correction, and for instruction, Lord. Na gamitin mo rin kami para ipaalam sa mga kapatid namin, sa lahat ng mga mamimit namin, Lord, na your word is truth. Therefore, your word will sanctify us as well. At ikaw ang wisdom namin, Lord. You are the God of infinite wisdom. You are the God of infinite power. So, everything is possible with you. Maraming salamat, Lord, for this night, Lord, sa buhay ni Sis Jed, at ni Nanay, at ni Pastor, at ang inyong lingkod. Nagpapasalamat kami dahil alam namin na sinamahan mo kami sa mga oras na ito. At sa lahat ng mga nanood ng live, Lord, i-bless mo rin sila, Lord.
na marami rin silang natutunan at may sana may na-impart din kami sa kanila, Lord. Maraming salamat, Lord. We just want to honor you and ialay sa iyo paulit-ulit ang aming ginagawa, Lord. Amen. Lord, lahat ng ginagawa namin ay hindi namin kaya kung wala ka. Kaya maraming salamat, Lord. And guide us as we go home, Lord, and also as we fellowship. Guide us also as we continue to dig deep in your word. And guide us, Lord, sa mga next topic na aming tatalakayin, Lord, na breathe out wisdom, Lord. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord. Bigyan mo kami ng understanding, Lord. And Lord, maraming salamat sa lahat ng binigay mo sa Amen. amin, Lord. Just want to honor and glorify you. Hindi matatapos ang pasasalamat namin, Lord. Kung magpapasalamat kami ngayon, Lord, baka abutin kami ng panghabang buhay dahil sa kabutihan mo sa buhay namin. Kaya Lord, maraming salamat. We honor you, we glorify you, and all the praises and glory belongs to you, our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Amen. Thank you, Lord. See you on the next topic sa ating School of Leaders. Hallelujah. SOL1. So see you on the next topic next week. Shalom, Shalom. shalom. Happy Sabbath. Rest Sabbath. well. Rest well with the Lord. God bless you. Shalom. 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 How we can end this live? End lang. Thank you for watching. See you again next topic.